tayo manalangin. Sige po tayo lumapit sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na pinupuri ka namin, dinadapila ka namin, iwawalhati ka namin sa umaga nito. Marami pong salamat sa buong isang linggo kung binigay mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, sa mga kalakasang binigay mo sa amin. Tunay na dinadalangin ko po, Panginoon, ang gawain namin sa umaga nito, Panginoon. Maging dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang music ministry, Panginoon. Patuloy, ikaw ang tunay na mangunguna at maghahari sa kanilang buhay. Maging Panginoon ang magmiminsay sa umaga nito. Lukuban niyo po siya ng banal ng Espiritu at patuloy kayo ang gagawin tulad sa kanya. Dinadalayan ko rin po, Panginoon, ang mga wala pa po dito. Nawarin dito sila ng ligtas, Panginoon, dito sa inyong bahay dadalhin. Maging dinadalayan ko ang mga ushers, Panginoon, patuloy na kayo ang bigay kalakasan sa bawat sa kanila, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa na may mga dalangin sa kanilang mga puso at isipan. Nawa patuloy kayo ang patagpo sa bawat sa kanila at tunay kayo ang alam namin tutulong gagawin sa kanila. Lord, sa'yo namin dinadalangin ang lahat na ito sa matamis, makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Handa na po ba tayo umawit sa ating Panginoon? Amen. So bago tayo umawit, ayan niyo po muna limunin. Ayabot niyo ang kanyang mga kamay o kaway-kaway sa ating mga kapatid. At batiin po natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Yes, Lord. So, hayaan niyo po akong bumasa ng isang talata sa ating Biblia. Ito po ay makikita sa Nehemiah chapter 9, verse 5. Ang sabi po dito, "Stand up and praise the Lord your God, who is from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, and may it be exalted above all blessing and praise." Amen? So tayo ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon ng buong puso, pagkat alam natin na ang Panginoon natin ay tunay at tapat sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Napasa mo na kakaisahan sa Lord. Pagpulihan at salamatan na nag-iisang Diyos na tapat at tapat sa ating mga buhay. So, sabayan niyo po kami umawit. Yes, Lord.
sa iyong pag-ibig na patuloy na ipinagkakalob sa bawat isa. Alam po natin ang ating Panginoon ay lagi nandyan sa ating mga buhay. Amen. Bagamat minsan tayo ay nawawala sa kanyang mga lalalas, pero lagi natin iisipin na tayo ay hawak ng ating Panginoon. Ang ating buhay ay palaging nasa Kanya. Darapat lang na patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Patuloy natin kinalangin ang Kanyang boses sa Kanyang mga salita, sa Kanyang salita sa ating mga buhay. Worship our God.
kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Lord, para sa ating Diyos na buhay, sa Diyos na sapat sa amin, sa Diyos na patuloy na nagbibigay ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Lord, we praise you. We give you the honor. Sa iyo kataas-taas ang papuri. Pasasalamat, O Diyos, sa naging sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat ay nagsasabi na, Amen and Amen. Mataas na balakat ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kayo po ba ay masaya? Ito po ang kauna-unahang service natin ngayong 2024. Kaya batiin natin ang ating mga katabi ng isang blessed and happy New Year. Iabot po natin ang ating mga kamay, bigyan natin ang bawat isa ng ngiti. Sambitin natin ang mga salita ito, Blessed Happy New Year sa iyo, kapatid. Ilan po sa inyo naniniwala that this year will be another year of blessings for God's people? And what a way to start this 2024 by giving our thanksgiving to the Lord. Nais ko po na maglaan tayo sandali maglaan tayo ng ilang sandali upang pasalamatan po ang ating Panginoon. Reviewin natin ang 2023 kung paano tayo sinamahan ng Diyos, kung paano siya naging tapat sa atin. At gusto ko po na buksan ninyo ang inyong bibig, salitain ninyo ang inyong mga pasasalamat, ang inyong mga thanksgiving. Gawin po natin itong personal to our Father in heaven. We know that when 2 or 3 are gathered in His name, the Lord is here. The Lord is there. Kaya alam nating lahat as we give thanks to the Lord, nakikinig siya. Go ahead, church. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Balikan po natin lahat ng mga pagpapalang inilaan ng Diyos for 2023. Ibalik natin sa Kanyang lahat ng papuri. Ibalik po natin sa Kanya lahat ng pasasalamat. Ibalik po natin sa Panginoon lahat ng papuri as we sing this song one more time. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon,
Wala kang katulad. Minsan ba wala kang katulad? Wala kang katulad. Wala nang iingit. Sabay-sabay. Wala kang katulad. Wala nang kapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw paman. Matigay ko na kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. We are blessed in Christ, so sing. Tulad. Wala nang bibigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Ama. Pagkinayo ng kailanman. Sa habang panahon, sa huling pangataon, wala kang katulad. Hallelujah! Bibigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Ama. Pagkinayo ng kailanman. Sa habang panahon, ilan po sa inyo naniniwala Jesus is our great healer? Ilan po sa inyo naniniwala what medicines cannot do, what experts cannot perform, Jesus can do for us? May mga kamag-anak po tayo, may mga kasamahan sa church na ngayon ay may karamdaman, and we believe the fact that at the cross of Calvary, Jesus Christ took our sins and diseases. Amen? So kung i-extend ninyo ang inyong mga kamay sa hangin. Hallelujah. And I want you to bless our family members. I want you to bless our church family, our friends, whoever they are, sino man sila. I want you to declare blessings to their bodies. I want you to declare the grace of God for healing sa kanilang mga buhay. Maaaring sila ay may sipon, may ubo, may high blood, but we all know by the stripes of Jesus, they are healed. Hallelujah. Go ahead and just declare blessings. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your healing grace. Thank you for your healing power. We speak life. We speak healing to bodies, Lord. We command sickness and disease to go in the name of Jesus. We are free. Free from the curse of sickness. Let there be light. Let there be strength. Let there be restoration. Oh Lord, thank you, thank you, thank you. I am blessed. We are blessed. Let's declare. We are blessed. We are blessed in Christ. We are blessed. We are in Christ. Let's declare who God is and who you are in Christ. Oh Lord, we worship you. We are blessed in Christ. The Lord is our healer, provider, restorer. Thank you, God. Bigyan nga po natin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang yakap. Sabihin mo, yakap ng pagpapalang for this. Amen. Thank you, Jesus. Masaya ba kayo? Kung kayo may masaya, isang malakas at nakakaligdig na blessing shout! Taas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos.
nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po nating isigaw, today, I receive the blessings and the word. Everybody declare, this 2024, we receive the blessings and the word. In Jesus' name, amen and amen. Let us remain standing and I will be reading some verses taken from the book of Daniel, chapter 2, verses 17 down to verse 19. Ganito po ang ating mababasa. Pumayag naman ang hari kaya umuwi si Daniel at pinalitaan ng kanyang mga kasamahang sina Hananiah, Mishael at Azariah tungkol sa nangyari. Verse 18, hiniling niya sa mga ito na manalangin para kaawaan sila ng Diyos sa langit at nang malaman nila ang kahulugan ng panaginip ng hari upang hindi sila patayin kasama ng iba pang marurunong sa buong Babylonia. Last verse ng gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pangitain at pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Panginoon, kayo po ang magpala ng aming pong gagawing pag-aaral. Ngayon pong umaga, alam po namin kasama namin ang Spiritong Banal, the Holy Spirit that is in us. At siya po ang aming greatest teacher. Siya po ang magbibigay ng paliwanag. Siya po ang magbibigay ng revelation. Siya po ang magbibigay ng mga heavenly lessons sa aming lahat. Salamat Panginoon sa puso ng bawat isa na handang makinig sa iyong mga inilaan sa amin ngayong umaga. Alam po namin, hindi po kami uuwing malumbay, hindi po kami uuwi na matamlay sapagkat kami ay pinalakas ng iyong mga salita. Tunay nga po, your love and your mercies are new every morning and every year. Salamat po Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Minsan pa palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Hallelujah! Praise God. Pwede na po kayo mo brothers and sisters. Kamusta na kayo? Amen. Medyo nagsikipan ba ang ating mga damit? Usok-usok kayo yung tinatawag na tabang Pasko at tabang Bagong Taon. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag kang mag-alala. Matutunaw din yan. Amen. Kung medyo napapansin nyo na bumigat ang inyong timbang, hindi po kayo nag-iisa. Sama-sama tayo. Amen. Praise God. So, ang pamagat po ng message na aking ibabahagi ngayon pong umagang ito ay aking pinamagatang God's Mercies for Tomorrow. Mga kahabagan ng Diyos para sa kinabukasan. Sabihin mo nga sa katabi mo, may fresh supply. Sige, malakas sabihin mo sa kanya, may fresh na supply ng mercies ng kahabagan ng Diyos para sa iyo, sa iyong pamilya, ngayong taon. At upang ipaliwanag po ang topic na ito, ay nais ko po na mag-share sa inyo ng isang kwento galing sa Bible. Sa Bible po ay mayroong isang hari na ang pangalan ay King Nebuchadnezzar. Sabihin nga po natin, Nebuchadnezzar. Ang haring ito ay ilang araw ng tuliro at hindi makatulog dahil siya ay binabagabag ng isang paulit-ulit na panaginip. Papansin niyo po, pikit po siya, pero ang totoo, ang sabi sa Bible, hindi po siya makatulog dahil sa isang paulit-ulit na panaginip. At dahil lumalala na ang kanyang anxiety, nag-overthink na siya, ipinatawag niya ang lahat ng tao sa kanyang kaharian na sa palagay niya ay pwedeng makapagpaliwanag ng kanyang nakakabagabag na panaginip. Gaya ng mga salamangkero, engkantador, nabanggit din ng mga mangkukulam, astrologo, at iba pang mga matatalino sa kanyang kaharian. May mga tumugon naman sa panawagan ng haring ito, pero hindi lahat. Sa mga tumugon sa panawagan ng hari na lumapit sa kanya, ay ganito ang kanyang sinabi.
Ang sabi sa verse 3 ng chapter 2, na naginip ako at binabagabag ako nito. Kaya ipinatawag ko kayo para malaman ang kahulugan ng panaginip na ito. So, inilahad ng haring ito kung ano ang kanyang pinagdadaanan, kung ano ang kanyang problema, at ganito naman ang naging tugon ng mga tao na tumugon sa kanyang panawagan. Sabi sa verse 4, mabuhay ang mahal na hari. Sabihin niyo po sa amin na inyong mga lingkod ang inyong panaginip at sasabihin namin sa inyo ang kahulugan nito. Talagang pakitang gilas sila. Gusto nilang tulungan ang kanilang minamahal na hari. Ngunit nais yatang subukin ng haring ito kung talagang matatalino ang mga nagsitugon, kaya ipinasya ng haring ito na ilihim sa kanila ang kanyang napanaginipan at ang kanyang sinabi sa kanila, doon po sa verses 5 and 6, napagpasyahan kong kapag hindi ninyo nahulaan ang aking panaginip at ang kahulugan nito, pagpuputulin ko ang katawan ninyo at ipapawasak ang inyong mga bahay. Pero kapag nahulaan ninyo ang aking panaginip at naipaliwanag ang kahulugan nito, gagantimbalaan ko kayo at paparangalan pa. Talagang nagdagdag ng pressure ang hari, ano? Siyempre, yung mga tinawag niya, obvious, nataranta. Kasi nga naman may pressure at kapag ka hindi nahulaan kung anong napanaginipan, ipapapatay daw at sisirain pa ang mga bahay. Kaya itong mga tumugon ay umapila. Ang sabi nila sa verse 7, mahal na hari, siguro nangangatog pa sila. Sabihin niyo po sa amin ang inyong panaginip at ipapaliwanag namin sa inyo ang kahulugan nito. Ang requirement ng hari ay hulaan. Pero sabi nila, sabihin nyo na lang yung panaginip ninyo, then saka namin ipapaliwanag. Pero iba ang gusto ng hari. Ang gusto ng hari, hulaan nyo and then ipaliwanag. Ngunit, ito po ang makulit sa kwento. Ayaw talagang ibunyag ng hari ang kanyang panaginip sa kanila. Kaya dun sa verses 8 and 9, letter A, ganito ang sabi ng hari. Alam ko, pinatatagal nyo lang ang oras. Dahil alam ninyong gagawin ko ang sinabi ko sa inyo, na kapag hindi nyo nahulaan at naipaliwanag ang aking panaginip, paparusahan ko kayo katulad ng sinabi ko. Nagdag pa ng hari. Next verse. Nagkasundo kayong magsinungaling sa akin dahil akala ninyo ay magbabago ba ang isip ko. Paglipas ng oras, hulaan na ninyo ang aming panaginip para maniwala akong kayo'y nakakapanghula at nakakapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. So ang unawa ng hari sa kanilang apila ay delaying tactics. Sabihin nga natin, delaying tactics. Okay? Siyempre para nga naman mas fair ang kanilang buhay. So ito po ay bahagi ng kanilang apila. Okay? Ang unawa ng hari sa kanilang apila ay delaying tactics lamang, kaya sa kabila ng kanilang apila ay hindi pa rin ibinunyag ng hari ang kanyang napanaginipan. Bagkus, inakusahan pa nga ng hari na ang mga taong ito'y sinungaling at lalo pa silang pinressure na hulaan ang kanyang nakakabagabag na panaginip. Now, alam ng mga taong ito na ang pagbabanta ng hari ay totoo. Pag sinabi ng hari, gagawin niya. Kaya minsan pa umapila sila to spare their lives. Kaya ang sabi sa verse 10, wala pa pong tao sa buong mundo na nakakagawa ng inuutos ninyo. Imposible po yan. At wala ring hari, gaano man ang kanyang kapangyarihan, na nag-uutos ng ganyan sa kanyang mga engkantador, mangkukulam at mga astrologo. Verse 11, napakahirap ng inyong hinihingi. Imposible po yan. Mahal na hari. Ang mga Diyos lang ang makakagawa niyan. Pero hindi sila naninirahan kasama ng mga tao. Kapuna-puna, nangangatwiran ang mga taong ito dahil sa puntong ito ay nasa crisis sila. Nanganganib ang kanilang buhay. Nasa peligro sila dahil ipapapatay ng hari ang sinuman na lumapit sa kanya at hindi mahulaan ang kanyang panaginip. Eh makikita po natin sa mga verses na binasa natin, samot-saring excuses ang kanilang mga binanggit upang hindi sila mapahawa. So bakit hindi tumatanggap ng excuses ang haring ito? Dahil makulit siya. Kaya agad-agad gusto niya ng sagot at lunas sa kanyang hinihingi. At dahil nga walang ready na sagot ang mga taong ito, alam niyo kung ano nangyari? Nagalit ang hari. At ganito ang naging sentensya niya.
sa mga tao na lumapit sa kanya. Sabi sa verse 12, dahil sa kanilang sagot na ito, labis na nagalit ang hari at nag-utos siyang patayin. Ano daw ang papagawa ng hari? Nag-utos siyang patayin ang ilan? Ang lahat ng marunong sa buong Babylonia. Ilan daw ang ipapapatay? Teka muna, parang unfair yan, Pastor Josh. Diba, kung konti lang ang lumapit sa hari, bakit lalahatin? Bakit yung ibang mga salamangkero, bakit yung ibang mga matatalino na hindi lumapit, damay dun sa problema? Sobrang unfair niyan. Bakit idadamay yung iba na wala sa eksena? Kumbaga, problema ng ilan, damay ang lahat. Unfair. Sabihin nga natin, unfair. Di ba nga, nabanggit natin kanina, hindi naman lahat ay tumugon sa pagtawag ng hari. May mga ibang matatalino na hindi naman kasali nung nag-usap ang hari at ang mga lalaking iyon. At isa na doon ay sina Daniel. At ang kanyang mga kaibigan, na alam nating sumasamba sa Diyos, matatalino din sila, pero hindi lumapit sa hari. Tapos ngayon, damay din sila. Everybody say, unfair. Sila na nananahimik sa bahay, nadamay sa sentensya ng hari na ipapatay lahat ng matatalino. This is so unfair. Ito po ay isang crisis situation. Kaya nakakatakot po ang haring ito. Parang isang striktong math teacher na dahil maingay ang isa, papa-squatin ang lahat ng estudyante. Ganyan siya. Kaya sa puntong ito, maganda, ilipat natin ang focus ng atensyon sa mga taong inosente na nadamay. In particular, sina Daniel. Tingnan natin ang kanilang sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang naging reaksyon nila sa sentensya ng hari na maging sila, na hindi naman kasali sa eksena, ay damay sa patayang magaganap. Sabi sa verses 14 and verse 15, letter A, tingnan niyo po kung anong naging reaksyon ni Daniel. Lumapit si Daniel kay Aryok. Kanino daw lumapit? Okay, kay Aryok, na kapitan ng mga tagapagbantay ng hari. Dahil itong si Aryok ang inutusang pumatay sa marurunong sa Babylonia. In short, ano ba ang assignment ni Aryok kay Haring Nebuchadnezzar? Anong job description niya? Anong tawag sa kanya? Executioner. Ano? Sa Tagalog, anong tawag? Berdugo. Tagapugot ng ulo. Siguro may dala-dala tong espada, may pana, ano pa, may, anong tawag doon yung pagkahinila yung pangputol ng puno? Chainsaw. Nasa ng mga matatalino, I'm ready to kill. Ikaw, mangkukulang ka. Pugot ang ulo. Siya po ay berdugo, inatasan ng hari, ubusin lahat ng mga matatalino sa kaharian, including yung mga inosente, sina Daniel. Sabihin nga natin ulit, unfair. Hindi tama. Pero syempre, dahil nandun ka na, papatayin ka na, si Daniel gagawa ng paraan para hindi siya mapatay. Kaya sabi sa next verse, sa letter B, maingat. Ano ginawa ni Daniel? Maingat, dahan-dahan, ano? Maingat na nagtanong si Daniel sa kanya kung ano ang dahilan ng napakabigat na utos ng hari. Kaya sinabi sa kanya ni Aryok ang mga pangyayari. Paano daw siya nakipag-usap kay Daniel? Bakit hindi yung parang, hello, hi! Ako nga pala si Daniel. Bakit kaya paikis-ikis si Daniel? Palagay nyo. Kasi pag nakilala ni Aryok na si Daniel ay isa sa mga matatalino, ilabas ang chainsaw. Pugot ang ulo nitong si Daniel. Kaya dahan-dahan siya nagtanong, ano ba ang nangyari? And then, nasabi ko sa verse 16, pagkatapos pumunta si Daniel sa hari at hiniling niya, nabigyan siya ng panahong may paniwanag ang kahulugan ng panaginip ng hari. So, dumirekta na siya sa hari. Sabi niya, huwag naman po kami idamay. Baka po pwedeng bigyan nyo rin kami ng palugit kasi hindi naman po kami nabigyan ng chance na magpaliwanag. Baka po pwedeng bigyan nyo kami ng ilang oras para hulaan kung ano na panaginipan nyo at pag nahulaan namin ng tama, may spare kami sa death penalty.
Dahil ang hari ay may problema, ganito ang kanyang naging tugon. Sabi sa verse 17, pumayag naman ang hari, kaya umuwi si Daniel at binalitaan ng kanyang mga kasamahan, sina Hananiah, Mishael at Azariah tungkol sa nangyari. Ano po ang apat na pangalan na nabanggit sa verse na ito? Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah. Once again class, sabay-sabay. Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah. Mga matatalino, inosente pero nahatulan ng death penalty. Anytime papatayin po sila. Okay? So this is a crisis situation. Nai-imagine ko, katog ang tuhod ni Daniel dahil sa kinasasadlakan nilang problema. Bago po tayo magtuloy, brothers and sisters, magandang pag-isipan. Ano sa palagay ninyo ang nararamdaman ni na Daniel at ng kanyang mga kaibigan sa puntong ito na namimiligro ang kanilang mga buhay? Ano sa palagay ninyo? Magaba-gaba? Kung uso ang Facebook nun, ano kaya ipopost nila? Feeling fearful. Siguro nakaramdam sila ng inis, ng galit. Kasi nadamay sila, kasi intensya na wala naman silang kinalaman. Maaaring nayayamot sila. At tama po ang inyong sinabi na babagabag sila, natatakot, nag-aalala. Baka napapaihi na sila sa salwal, sa takot, kasi nasa peligro at nasa alanganin ng buhay nila. So, going back, na-imagine ko po, halos mapaihi sa salwal, sa takot, itong sina Daniel kasi nasa peligro at nasa alanganin ang buhay nila. For sure, hindi sila nakakatulog noon kasi hindi nila alam kung anong pwedeng mangyari sa kinabukasan. Totoo makipag-usap sila sa hari para kahit pa paano madelay-delay ang bitay nila. Pero itong tanong, maganda pong pag-isipan natin, may katibayan ba sa puntong ito na mahuhulaan talaga ni na Daniel yung panaginip? O another delaying tactics lang ito? Gaano ka-sure sina Daniel na magagawa nila ito? Yung ibang mga matatalino nga, hindi nahulaan yung panaginip. Sila pa kaya? Nai-imagine nyo ba yung suffering? Nai-imagine nyo ba yung paghihirap na dinadanas ni na Daniel? Hindi may pagkakaila sila ay nasa gitna ngayon ng isang matinding krisis at talagang kung titingin sila sa kinabukasan, parang malabo na. Parang wala nang hope for the future. 2024 is coming, pero for them parang, nakikita ko sa 2024, it's all darkness. Parang ganun sila. Sila ay nasa sitwasyong gipit na gipit, isang sitwasyong hindi madali, isang sitwasyon na wala na talagang solution, isang alanganing problema. Brothers and sisters, kagaya ka ba ni Daniel nung maharap din sa isang crisis? Maaaring para sa iba maganda ang pagtatapos ng 2023. Pero sa iyo, hindi maganda dahil may naiwang crisis ang 2023 sa buhay mo at pamilya mo at ngayon hindi pa rin natatapos. Maaaring ang iba ay excited sa 2024 pero ikaw ay medyo tabangin dahil puro konsumisyon ang sumalubong sa iyo ngayong 2024. Ilang days pa lang pero puro konsumisyon na. Naiisip mo pa lang ang mga dapat ayusin, mga challenges na haharapin, mga tambak na trabaho ang gagawin, parang napapagod ka na. Perhaps you fear about the future just like Daniel. Because like Daniel, there seems to be no signs of hope. Ulitin ko, no signs of hope for you. Kaya palagay ko, itong story ni Daniel ay talagang binigay ng Panginoon para lahat tayo ay makarelate. Dahil marami sa ating mga nasa sitwasyong nakakaiyak, nakakalungkot, nakakatakot, nakakabahala, nakakapagod. Ngunit ito po ang good news sa kabila ng bad news. Kahit gaano man kadilim, kahit gaano man kalabo ang future sa palagay ng maraming tao, para sa ating mga believers of the Lord Jesus Christ, palaging may pag-asa. Wala bang amen dyan? Amen? Ulitin ko, maaaring sa iba, ang 2024, malabo. But for us, like Daniel,
For us na mga nananalig sa buhay na Diyos, there is always hope. Our future is bright because God is with us. Kaya tingnan po natin kung anong ginawa ni na Daniel nung nasa gitna sila ng matinding pagsubok. Now remember, ito pong apat na ito, sina Daniel at ang tatlo niyang kaibigan, mga believers. They believe in Yahweh. Pero sa kabila nun, naka-experience pa rin sila ng crisis. Pero tingnan po natin kung ano naging response nila sa crisis. Sinumpa ba nila ang Diyos? Sinabi ba nila kay God na, anong klaseng Diyos ka? Naglilingkod naman kami sa iyo. Nag-worship naman kami. Bakit ganito yung nangyayari sa buhay namin? Tingnan po natin kung ano naging response nila bilang mga believers of Yahweh. Okay? Tingnan po muna natin ang verse 17. Ang sabi doon, umayag naman ang hari. Kaya umuwi si Daniel at pinalitaan ng kanyang mga kasamahang si Hananiah, Mishael, at Azariah tungkol sa nangyari. And then verse 18, tingnan niyo po ang kanilang response. Hiniling niya sa mga ito na sa gitna ng krisis, anong ginawa nila? Manalangin para kaawaan sila ng Diyos sa langit at nang malaman nila ang kahulugan ng panaginip ng hari upang hindi sila patayin kasama ng iba pang marurunong sa buong Babylonia. Ano daw ang ginawa ng magtutropang ito? Kalpitin mo yung katabi at sabihin mo sa kanya kung anong ginawa ni na Daniel. May naririnig ako, nag-pray. Max, talagang susya. Nag-pray sila. With feelings, nag-pray. Sabi nag-pray. Brother J. Rod yata narinig mo, nag-pray. Amen. Panalangin. Amen. Nanalangin sila. Kapag pala, parang wala nang linaw ang lahat, kapag pala parang walang-wala na ang sitwasyon, kapag pala parang wala nang sagot sa problema, kapag pala parang wala ka nang maisip na solusyon, kapag pala parang hindi mo na alam ang sagot, si Lord lang talaga ang sagot. Siya lang talaga ang pwede mong lapitan. Siya lang ang pwede nating malapitan sa mga dead-end situations ng ating buhay. Amen? At tayo ay nakakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Everybody say prayer. Ang ganda po ng pagkakasabi sa English. I will be reading in English. Kasi sa English, iba yung punch. Sabi dito. Verse 17 and verse 18. Then Daniel went to his house and made the matter known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, and told them to, everybody read, seek mercy from the God of heaven. They sought the mercy of God. They prayed for mercy. Ito pala yung tamang prayer kapag parang ubos na ang solusyon sa mga pinagdadaanan mo. Ito pala yung tamang prayer kapag subasog ka na, iyak ng iyak. You can pray for God's mercy. God's mercy is God's extension of help to human beings like us. Amen? We can pray, Lord, have mercy. Hindi ko na po alam. Lord, si anak inaapoy ng lagnat. Ilang araw na, Lord, have mercy. Pinagkakatiwala ko po ito sa inyo. Ang prayer for mercy ay panalangin ng pagpapaubaya sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong solohin. Bigay mo kay Lord. Amen. Ang prayer for mercy ay panalangin na nagsasabing, Panginoon, wala po akong magagawa, kaya kayo na po ang mamagitan. Be in control, Lord. Ikaw ang gumawa sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. That is prayer for mercy. Amen. Lord, wala pang pang tuition si Tutoy, may bill na kami. Anong prayer natin? Hindi na naman, dadalwa lang yung nagpe-pray. Anong prayer natin? Lord, ang daming bayarin this 2024. Ito na naman ang credit card bills. Anong prayer natin? Lord, have mercy. Lord, wala na po akong lakas at talino para sa subject na ito. Anong prayer natin? Lord, thank you. Lord, gusto ko na mag-asawa. Anong prayer natin? May pagluhod pa. Lord, malapit na ang deadline. Anong prayer natin? Lord, hindi ko na po alam ang gagawin. Litong-lito na ako, tulirong-tuliro na ako. Anong prayer natin?
Praise God. At dahil hinanap nila ang mercy o habag ng Diyos sa pamamagitan ng prayer, ibinaba ng Diyos ang supply para sa pangangailangan nila. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi sa verse 19, ang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel. Malapit na silang patayin. Nandiyan si Aryo, pakatok-katok. Sa bahay, may dalang chainsaw. Nakikita nila, pag binuksan yung blinds, si Aryo. Pero nung gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pangitain at pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Wow! Talagang ang Diyos ay natugon sa panalangin. When we seek for His mercy, sumasagot siya, kumikilos siya. Amen. Brothers and sisters, it is the mercy of God that will save us from death and situations. Pwede po bang bigkasin natin to ng sabay-sabay? It is the mercy of God that will save us from death and situations. Kapag nasa death end ka na, ang habag lang ng Diyos ang pwede nating asahan. Wala nang iba. Brothers and sisters, pinapakita ng kwentong ito na ang Diyos natin ay Diyos ng habag at awa. Narinig niyo yung sinabi ko? Pinapakita sa atin ang kwentong ito na ang Diyos natin ay Diyos ng habag at awa. Ini-extend niya ang kanyang awa, ang kanyang habag, lalo na sa mga emergency situations ng ating buhay. Verse 19, basahin natin minsan pa. Nang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pangitain at kinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Kanina, takot na takot sila. Dahil andyan si Aryo, nandiyan ka na naman. May dalang chainsaw at lagarin mo. From fear, naging praise. Why? Because the Lord will provide kapag wala ng supply, kapag walang-wala na tayo, the Lord will be our supply. He is our present help in time of need. Receive it, church. At kapag naghimala at nag-provide ng Diyos kagaya ni Daniel, hindi natin mapipigilan ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Anong kailangan ni na Daniel nung sila ay nasa dead-end situations? Nawala sila? Ano yung kailangan ni Daniel na hindi niya ma-produce? Kasi alam niya, wala ako nito. Kailangan niya ng talino and the Lord provided it. Ikaw kapatid, ano yung mga bagay na hindi mo kayang i-produce for yourself? Kasi alam mo, kulang ka nun. The Lord will be your supply. Amen! Ang supply ng Diyos ay uusbong sa mga gipit at alanganing sitwasyon. Hindi ka iiwan ng Diyos sa alanganing sitwasyon. Kalpitin mo ayong patabi, sabihin mo, kailan ka ba pinabayaan ng Panginoon? Yes, may mga pagsubok, hindi po natin dinidinay yun, ano? Talagang nandyan minsan yung parang kakabahan ka sa buhay. Pero nakakatuwa, meron tayong Diyos na sinasamahan tayo. Amen? Kaya isang bagay po ang ipinapakita ng istorya ni Daniel. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Sabay-sabay po natin isigaw. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Sabihin mo sa katabi, mabuti na lang nandito ka. Siguro yung ilan sa inyo ay nahaltaklaan, kaya narito ngayon. Ano? Para ika doon sa blessings. Sige na nga, kakulit-kulit mo pang-apat mo ng invite. Sige, pupunta na ako. Walang aksidente kay Lord. Today, the Lord is revealing Himself to you. He is your Savior. He is your merciful God. Amen. Bilang pagtatapos po, nais kong sagutin natin ang tanong na ito. Nasaan si Kristo sa kwento ni Daniel? Naalala nyo kanina, lahat damay-damay dahil sa kasalanan ng ilan. Naalala nyo yun? Dahil sa kasalanan ng ilan, damay lahat. Dahil sa sala ng ilan, lahat naparusahan ng kamatayan. Parang similar dun sa katotohanan na dahil sa kasalanan ni Adan, damay lahat.
Lahat ay may sentensya ng death penalty. We all deserve to die spiritually. Ngunit dahil sa mercy at habag ng Diyos, naligtas si Daniel. In the same way, dahil po sa mercy at habag ng Diyos, tayo na mga anak kay Kristo ay na-spare sa spiritual death penalty. Kaya ang storya ni Daniel ay storya ng ating kaligtasan kay Kristo. Lahat ng tao ay deserve na mamatay at parusahan at ihiwalay sa presensya ng Diyos forever. Nalabag natin lahat ng kautusan ng Panginoon. Hindi natin ma-meet ang kanyang standards. Lahat po tayo damay-damay na. Pero kinaawaan tayo na kanyang bayan. Si Kristo na bugtong na anak ng Diyos, ang ngayon ay alulod ng habag ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Kaya lahat po tayo may access ngayon sa Diyos. Lahat po tayo ngayon reconciled na sa Diyos. Amen? Lahat tayo nakatawid na sa Diyos dahil kinahabagan tayo sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung wala pang nagpapaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga, kung wala pang nagpapaalala sa iyo kung gaano ka kamahal, nawa itong mensahe ito maging reminder sa iyo, may nagmahal sa iyo, may nahabag sa iyo. Bagaman tayo destined to die spiritually, bagaman tayo lahat ay destined to die in hell forever and ever, the Lord has shown His mercy to all of us through His Son, Jesus Christ. Amen. Palakpakan nga po natin. Hallelujah. Hindi nga naman ang palakpak na yan. Sige, palakpak kayo ng malakas. Sumigaw! Woo! Di pa tapos ang New Year. Nagsisigaw ba kayo ng bagong taon? Di ba sa inyo naglulundag pa, no? O sige, tayo nga tayo sandali. Sige. Kunwari ay New Year's Eve. Palakpak tayo ng malakas. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sumigaw po tayo for this new year. We thank God for His new mercies for this year. Amen. At syempre, hindi po natin tatapusin ang sermon na ito nang hindi ina-unveil ang ating theme for 2024. Are you ready? Nag-pray po natin itong mabuti. Hawakan po natin ang mga words na ito. Our theme for 2024 is rooted in Christ. Taken from Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Basahin po natin sabay-sabay. You must live your whole life according to the Christ you have received, Jesus the Lord. You must be rooted in Him and built in Him and held firm by the faith you have been taught and full of thanksgiving. Gusto po ng Panginoon from January down to December, tayo po ay nakaugat kay Kristo. Kanino daw tayo uugat? Magpapakalalim tayo kay Kristo. We will become rooted in the gospel, rooted in the love of God, rooted in Christ. Pag tayo po rooted in Christ, anuman pong mga dead-end situations na kagaya nung kay Daniel, hindi po tayo mabubuwal because we are rooted in Christ. Jesus said in His Word, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. We are rooted in Christ. Amen. Praise God. Thank you, Lord. I want you to bow your heads. Lift your hands to Jesus. Lord, I pray that your people will be rooted in you, not rooted in their own capabilities, not rooted in their own wisdom, not rooted in their own strategy, in their own plans, not rooted in their own ways of doing things, but they will be rooted in you, Christ Jesus. Sila po'y magiging nakaugat sa iyo, Panginoon, ngayong taon na ito. At wala silang masasambit-sambit kundi ang kakayanan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Church, receive the fresh mercies of the Lord this year. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon for His fresh mercies, for His fresh grace, for His fresh
favor this year. Hindi naluluma ang kanyang mga biyaya. Hindi naluluma ang kanyang mga habag. Hindi naluluma ang kanyang mga pangako. Hindi naluluma ang kanyang presensya. Ito'y laging bago. At ito'y laging sapat-sapat. At ito'y laging higit-higit pa para sa iyong sitwasyon, para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan, para sa iyong karamdaman, para sa iyong katawan, para sa iyong pamilya. Ito'y sapat-sapat. Ito ay sobra-sobra, sobra-sobra para sa iyong pag-aaral, sobra-sobra para sa iyong negosyo, sobra-sobra para sa iyong pag-iisip, sobra-sobra para sa iyong mundong ginagalawan. It is always fresh, always abundant. The mercies of the Lord. Clap your hands, church, and just thank the Lord. Thank the Lord. Make some noise. I want you to shout. I want you to praise, praise, praise. Thank you, Lord. Ganda ng awit natin kanina. Tawagan ko nga yung ating worship team. Awitin natin. Malaya, 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 malaya. Tama ba? Ito. Sabay-sabay! Walang pa! Woo! Tama ba? Total naman New Year at dapat ipakita natin na expression of praise and thanksgiving. Kaya pag ginawin natin ito, huwag naman yung tayo parang mga tuod. Ano, konting swing-swing. Saka nagre-rejoice sa presensya ng Panginoon. Binibigay ang todo-todo. Amen? Amen! Okay, palapak muna mga kamay.
ating communion service. Ihanda po natin ang mga tinapay at inumin. Hawak po nating tinapay ay simbolo ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang tayo pong lahat ay maihiwalay sa death penalty, sa spiritual death na nakaumang sana sa ating lahat. Pero dahil sa habag ng Diyos, tayong lahat ay naligtas. Tanggapin po natin ang tinapay. Hawak po natin inumin ay simbolo naman ng blood of Jesus na siya pong naghugas sa lahat ng ating mga kasalanan. Pasalamatan natin ng Diyos dahil tayo'y tinuring ng malinis at ginawang malinis dahil sa dugo ni Kristo. Tanggapin po natin ang inumin. Maraming salamat sa Diyos. Tawagin po natin ang ating MC for the day. Sa mapagpalang umaga po, Happy New Year everyone! Salamat po, Pastor, napakagandang mensahe. Ako. At dun po sa team natin, actually, meron pa akong research din about that po, sa being rooted in Christ. So, nice ko lang din i-share. So rooting yourself to Jesus means establishing a strong faith and reliance on Jesus that you will not fall or to be tossed around during trials. So, maganda rin kasi nga na pag tayo nakaroot kay Jesus, kahit anong bagyong dumaan sa buhay natin, di ba? Ganun mapapansin natin sa mga puno. Pag yung mga puno, sobrang lalaki nila, that means malalaki din yung ugat nila. So, kung paano din yung pananampalataya natin kay Jesus or yung pagkapit natin kay Jesus, ay hindi tayo mabubuwag na anumang pagsubok. Kung paano tayo nagtiwala noong 2023, ganun pa din, magtitiwala pa rin sa Panginoon sa 2024. Amen? Amen. So, sige po, tayo po ay lagay natin ang ating dibdib sa ating ang ating kamay. Tinitignan ko lang para masayahin yung ating kamay sa ating kanang dibdib. At sabay-sabay po natin sabihin ang ating pagpapasya. Sa bilang po na 3, 1, 2, 3. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay umutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Meron po bang ngayon lang nakadalo sa gawain dito na hindi nakapagsulat ng kanilang pangalan doon po sa ating guest list? Mangyari pong itaas natin ang ating kamay. Ayan, si nanay. Ay, hindi po. Pero kung dati pong naka-attend at ngayon lang po ulit, welcome back po. Si ate, welcome back. Ayan, so wala po ba? Ayan, so since wala po, tayo po ay dadako sa ating announcement. For our announcement, we have Sunday School for kids ages 3 to 11 years old. Ito po ay ginagawa every Sunday at 9 and 9 in the morning until 11. And then same din po sa gabi, kasabay po ng ating evening service. So for our weekly youth fellowship, ito po ay via Zoom every Saturday at 8:30 p.m. And for our Sunday worship service, we have 2 services. We have 9 in the morning and then 7 in the evening. For our home prayer meeting, sabi nga, your family, your home. And meron din tayong FB group page, so mag-check din natin doon yung mga announcement.
Sister Leia. Thank you, Lord, sa kapagpalang umaga. Lahat po ba ay na-bless? Napakaganda ng word ni Pastor. Hayaan niyo pang basahin ko ang talata sa Biblia. Ito, makikita ito sa Mark 12:41-44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naghuhulog ng salapi. Napansin niya na madaming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ng isang biyudang tukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay mas higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay kakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya ay dukha, ay ang buo niyang kinabubuhay." Nag-chat sa akin si Juliet ng Wednesday, sabi niya, "Pwede ka bang mag-ibig?" Parang hindi na ako nag-receive, nag-thumbs up na lang ako. Tapos nagsunod-sunod, ang dami ko na lang gagawin. Thursday hanggang kahapon, ang dami kong gagawin. Sabi ko, paano kaya ito? Maghahatid pa ako ng kanlubang sa anak ko. So, tsaka kaya ako kay Juliet na palitan na lang ako. E di parang sinasabi ko din dun sa anak kong pulis. Sabi ko na, ibig ako bukas bukas. Ngayon, ihahatid ko siya ngayon sa kanlubang. Sabi ko, na lang kaya ako mag-ibig, hindi pa ako nag-aaral. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko bukas, mahirap naman tumayo doon nang basta lang tatayo nang hindi ako nag-aaral. Sabi ng anak ko, gigisingin ka ni Lord mamaya ma. Kasi dumating kami mag-mami kagabi, siguro mga magna-9 na ng gabi, namili kami ng mga gamit niya. Gigisingin ka ni Lord mamaya kami. Si Lord napakabuti talaga, 3 a.m. ginising niya ako, ito yung binigay niya sa akin. Sabi ko, ba't kaya yung babaeng balo, hindi ko makbalo? Ano kayang, iniisip ko, ano ba nakikita ni Lord dun sa babaeng balo? Ano bang nakita ni Lord sa babaeng balo? Unang-una, siya ay babae, siya ay mahina, siya ay dukha. So, anong meron yung babaeng balo? Wala siya. Tapos yung kanyang pag-aari, binigay niya pa. Kung ano yung meron siya, binigay niya pa ng buo. So, nakikita natin sa katangian ng babae nito na yung pagtitiwala niya sa Lord, wala siyang ibang pinagtitiwalaan kundi ang Panginoon. Bagamat yun na lang, yun na yung kahuli-hulihang sentimo na meron siya. Buong puso at buong pananampalatayang ibinigay niya sa Lord. Dahil alam niya na basta na naka-tune in siya sa Panginoon at basta alam niya na hawak siya ng Panginoon, hindi siya magugulang. Hindi siya mawawalan. Minsan tayo din, kahit ako, nakakaranas din ako na pag ito na lang, nag-iisip ako, kakalis ko ba ako? Pero talagang kailangan, si Lord kasi ang tinitingnan puso natin eh. Ang tinitingnan ni Lord kung paano tayo sumunod. Minsan, tinetest tayo ni Lord na hindi natin nakukuha yung mga gusto natin o hindi niya binibigay on time yung mga pinag-pray natin. Kasi tinitingnan ni Lord kung paano tayo magtiwala sa Kanya. Tinitingnan ni Lord yung ating puso. At talagang pag nakita ni Lord kung na wala kang ibang inaasahan kundi siya, labis ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kailanman hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sa iyong pangangailangan. Matuto ka lang sumunod. Kahit iyon na lang, ibigay mo pa din. Kasi mas natutuwa si Lord doon sa nagbibigay ng may kasiyahan. Diba? Yung ibigay natin lahat. Kasi sabi nga, tapos lahat ng ating worries, ibigay pa rin natin sa Lord kasi siya din naman yung kikilos. Wala tayong magagawa kung wala yung ang Panginoon sa buhay natin. At alam ko na kahit ako na itong November, December, so
sobra-sobra yung test of faith sa akin kasi yung aking anak na buntis, nakauwi siya ng November 24, huling uwi na yun. Tapos na-restrict siya ng 1 month. Eh ngayong January, i-deploy siya. Parang nandun na ako sa, ang utak ko nandun na January, dire-diretso na siya, ganito. Biglang tumawag sa akin ng birthday ko mismo. Sabi niya, ma, hanggang ngayon di pa rin ako makakauwi. Sabi ko, akala ko, kasi mahilig mag-surprise yun eh. Sabi ko, dadating to. Kasi masyadong makamami yun. Talagang sa lahat ng anak ko, hindi yun nawawala ang birthday ko. Nagkataon yung birthday ko yung Saturday sila pinapayagang umuwi. So, sabi ko, ay, sigurado dadating to. Hindi ako bibigyan niya talaga. Alam, sigurado sa surprise niya ako. Alas 7 na ng gabi, di ako umalis ng bahay. Hindi talaga siya nakauwi. Di parang, sabi ko, Lord, bakit? Tapos nung disperas ng Pasko, sabi niya, ma, hindi pa rin ako binigyan ng passes. Tapos, hindi siya mag-deploy. Parang na-restrict siya. Hindi siya kasama sa i-deploy ngayong January. Sabi niya, pag hindi ako na-deploy, 1 year ako. Nandun pa rin siya sa kampo. As training, hindi pa rin ako mapunta mo. Sabi ko, anak ka ng Diyos. Huwag kang makinaan ng Lord kasi si Lord may plano sa buhay mo. Malaki ang magiging contribution mo kung saan kayo nilagay ng Panginoon. At alam ko na gagamitin ka dyan. Magtuturo ka dyan at magiging pagpapala ka sa lahat kung nasaan saan ka. Sabi niya, gusto ko na mag-back out, ilipat na lang. Sabi, hindi, dyan ka nilagay ni Lord, dyan ka. Magtiwala tayo sa kung ano yung gagawin ni Lord sa'yo. May 1 week pa tayo. Tapos, December 30, tumawag ulit siya sa akin. Parang makakasama ko, pero dadalhin ako ng Davao. Eh di parang sabi ko, ang layo naman anak mo, hindi kita makikita ng ganun katagal, tapos ang hirap ko papuntahan. Pag nandito ka sa Laguna, madali lang sa akin na saglitin ko siya, madaling imaneho. Sabi ko, mag-hiray pa tayo. Sabi niya, hinihingi naman tayo ni Lord na ba-deploy ako. Sabi niya, dahil mo namang hinihingi. Sabi ko, hindi anak tayo ng Lord, bibigay sa atin ni Lord kung ano yung gusto natin. Tapos po, nung week na to, tumawag siya sa akin ng Thursday. Sabi niya, Mami, sa kanlubang ako. Talaga yung talon ko kasi kakaiba talaga si Lord. Yung sa kanya lang magtiwala. Tapos kahapon sabi niya, sunduin mo ako, mamimili na ako ng gamit, ihahatid ko na ako bukas. Dito na ako. Kakaiba si Lord. Yung talagang pag alam ni Lord na wala kang ibang pinagtitiwalaan, wala tayong ibang hinihinga ng lakas kundi siya. Hindi ako nagugulat sa pagpapalang ibinibigay ng Lord. Kakaiba. Tapos yung aking anak na babae, nagpining ceremony na din ng Friday. Talagang, noong grade 9 siya, inisip ng lahat, tapos na yung buhay niya kasi napunti siya ng maaga, naghanak siya ng maaga, wala na siyang kinabukasan. Pero iba yung nakikita ng tao sa plano ni Lord. Ngayon, nag-graduate na siya at nag-pinning ceremony na siya ng Friday. So talagang magtiwala lang tayo sa Lord, ibigay natin sa Lord kung ano yung nararapat yung pagpapala. Hindi natin kayang liparin. Talagang pag si Lord ang nagbigay, pag kay Lord ka lang nagtiwala, hindi natin kayang arakin yung pagpapala na ibigay sa atin ng Lord. Thank you, Lord. So, kawakan natin sa ating at ating mga papanalangin. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa kalooban ng aking mga kapatid. Alam ko, Panginoon, na hindi ikaw ang nangangailangan ng pwede niya. Pero po, Panginoon, na sa oras na ito, lahat ng kahilingan ng mga kapatid ko ay didinig mo na. Lahat ng pangangailangan ng mga kapatid ko ay na-provide mo ng Panginoon. At alam ko, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan at kahit isang saglit ng aming buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa salamatan sa inyo lahat. Praise you and glorify your name in the name of Jesus Christ. Amen. Nagpupuri, nabili
the grace of our Lord Jesus Christ, the friendship, the companionship of the Holy Spirit be with you every day of your life this 2024. This is our declaration and prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. See you next Sunday. God bless you.